Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, sandali at palakpakan muna tayo ng marami. Palakpakan! Ito na po mga kaibigan, ang maraming hinihintay ng taong bayan. Ilang buwan nating hinintay. Lumabas na po ang warrant of arrest para arestuhin ng tuluyan nitong si Arnie Tevez sa kaso ho dito sa Digamo case. Kumpirmado, lumabas po ang warrant of arrest. Inuulit ko po. Laman ng video na yan mga kaibigan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ng kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganun po mga kaibigan, lubos nating maunawan. Heto na! Samahan niyo po ako mga kaibigan. Pinapa-aresto na nga ng korte si dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnulfo Tevez Jr. Sa 4 na pahinang kautusan ng Manila Regional Trial Court Branch 51, nakitaan ng probable cause para ilabas ang e-warrant of arrest laban kay Tevez at 4 pang individual na una ng kinasuhan kaugnay ng pagpatay kay Governor Roel Digamo at siyam na iba pa noong buwan ng Marso. Bukod kay Tevez, ipinag-utos na rin ng korte na arestuhin sina Angelo Palagtio, isang alias Gian, Captain Lloyd Cruz Garcia at ni Jel Electona. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Cristian Remulla na kapag naglabas na ng e-warrant itong korte kay Tevez, makikipag-ugnayan sila sa United Nations para naman makatulong na madakip agad itong si Tevez na nagdeklara na itong terorista ng Anti-Terrorism Council. Dagdag pa ng kalihim, papaikot-ikot lamang daw itong si Tevez sa Thailand, Cambodia at Timor-Leste na kanyang ginagawang taguan. At itinakda na rin ng korte ang pre-trial conference at arraignment o pagbasa sa kaso sa October 4, 2023, ganap na 1:30 ng hapon. Okay, alright. Yan na po. Nako, masaya ito. At syempre, shoutout muna at maraming salamat sa paggamit ng inyong counting video clips. Super Radio, DCBB, suportahan din po natin yan. At heto na po talagang unahin po natin. Siyempre, pag ganito hindi natin nakakalimutan na unahin. Pasalamatan po natin ang ating mahal na Panginoon Diyos. Mahal na Panginoon Diyos, salamat po sa paggabay dito sa aming po'y pakipaglaban dito po sa Digamo case para sa katotohanan, sapagkat ngayon po ay mayroon na pong lumabas, kumpirmado ang warrant of arrest. Siyempre sa inyo po mga mahal kong taga-subaybay, maraming salamat po. Kung wala po kayo dyan ay siyempre wala din po itong maliit ko na YouTube channel. Eto! Tayo ay magsaya muna. Palakpakan! Ay sige, masar na po kayo dito sa mga palakpak namin. Yung ika nga po'y naniniwala dito sa aking vlog, parito po, punta na po kayo dito, samahan nyo po ako. Sapagkat ito na, ulitin ko po, ito na ang lagi ko pong sinasabi sa inyo. Sa aking pagtatalakay, na ilang tulog na lang, magigising tayo isang umaga, na ito pong warrant of arrest ay lalabas na. Hindi po ako nagbibigay ng oras, petsa, buwan at araw kung kailan po lalabas. At ang lagi ko pong sinasabi, ilang tulog na lang. That's why na ito po ang katotohanan. Mga kaibigan, kumpirmado, pinaaresto na ng korte at naglabas na ng warrant of arrest itong si Arnie Tevez sa kaso po dito sa Digamo case at iba pa niyang kasamahan. Kumpirmado, aarestuhin na mga kaibigan. Hindi po nasayang ang mga panonood nyo sa dito sa maliit ko pa na YouTube channel mga kaibigan. That's why sinasabi ko po yan ay hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Nandiyan po ang katotohanan, diyan po sa mga tinatalakay natin. Kung hindi man nangyayari ngayon
itong ating tinatalakay ay binibigyan po natin ng public opinion, data po at sa susunod na mga araw, buwan o ika ngay linggo, hindi naman tumatagal ng buwan ay nandyan po at lalabas po ang ating sinasabi sa pagtatalakay. That's why nandyan po ang katotohanan. Ang lagi po nating tinatalakay, lalabas ang warrant of arrest. Nandyan na po. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Hala, punta na po kayo dito. Nasaan kayo ngayon na itong dyan po kayo manood. At sa ating mga mahal na bashers, hindi po namin kayo pinipilit dito sa manood sa aking maliit na YouTube channel sapagkat masasaktan po kayo dahil masakit pong tanggapin ang buong katotohanan kapag nanood po kayo dito sa aking maliit na YouTube channel. That's why ang pinto po nitong aking maliit na YouTube channel dito sa aking mga bashers na mga galang, bashers na mga galang, bashers na ikangapoy na liliko ng landas, yan po, bukas po ang aking pinto. Doon po kayo manood sa ibang channel na ikangapoy naniniwala na hindi lalabas ang warrant of arrest. Kasi dito po sa channel ko, ang paniniwala po ay lalabas ang warrant of arrest. Nandiyan na po, lumabas na ang warrant of arrest. Hindi po kayo naniniwala na lalabas ang warrant of arrest kahit lumabas na, doon po kayo manood sa channel na ang sinasabi ay walang katotohanan na lalabas ang warrant of arrest at walang katotohanan ang warrant of arrest. Bukas po ang pinto. Ako po ay nagpapaalala lang mga kaibigan. Kasi baka mamaya sinasabihin nila, sinasarado ko ang pinto ng aking YouTube channel. Bukas po ang pinto. Okay, alright. Nagpapaalala muna tayo. Paalaala lang yun. Pagpapaliwanag lang po tayo at palakpakan. Ano ngayon? Huwag kayong iiyak. Ganyan sa legal battle. Masarap magbunyi kapag ikaw po ay yung iyong pinaglalaban ay talagang mayroon po tayong batayan at mayroong katotohanan. Masarap pong magtapik dito sa aking maliit pa na YouTube channel kung ang tinatapik mo ho ay mayroong katotohanan. That's why ito po yung lagi natin tinatapik. Nandiyan na po ang katotohanan, mga kaibigan. Inuulit ko po, ito ba ang simbolo ng fake news na sinasabi ng ating mga kalaban? Na mayroon ng warrant of arrest? Ay baka ito ipahid ko sa mukha nyo itong warrant of arrest. Oh, Diyos mio, mabagin. Diyos ko po, Rode Malabarin, Santissima, talagang palakpakan. Ayun mga kaibigan, masaya po tayo. Pinadaanan na lang po natin kaunti yan. At sa lahat po ng mga OFW, maraming salamat po. At kahit kayo ay makaabala sa inyong ginagawa diyan sa mansulok ng mundo kayo naroroon, kayo po ay nagtatsagang manood dito sa aking maliit pa na YouTube channel. At syempre, sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, maraming salamat. Walang hanggang pasasalamat po ito. Syempre, kailangan mag-celebrate. Iputok ang balampok. Parang birthday lang, syempre, dito ang ating mahal na mayora na ang kanyang asawa ay naging biktima ho nito. Kaya po ito ay lumabas ang warrant of arrest dito po sa lahat ng naging biktima nito dito sa Digamo case na nadamay lang po na nanghihingi ng ayuda. Ito na po, alam ko ho, walang mapagsidlan ang inyong tuwa ho dahil lumabas na ang warrant of arrest. At alam ko, unang-una magbubunyi dito itong si Mayor Janice Digamo at ang iba pa nilang kasamahan po diyan na naging biktima dito po sa Digamo case diyan po sa Negros. At tayo po ay nakikisimpatiya diyan po sa mga naging biktima na yan. Kaya that's why nandito po tayo ngayon. Tinatalakay natin at nasa ganun po matuntun po natin at makatulong po tayo sa pagpapalaganap ng po nito hindi fake news, mga kaibigan. Maliwanag na maliwanag. Ano na mangyayari ngayon?
mga kaibigan. Sandali muna, padana lang natin. Hoy! Topacio, baka ka namamayat na diyan sa iyong pinagtataguan. Ay, lumabas ka naman. At kami ay concerned, baka mamaya namamayat ka diyan eh. Huwag ka magpapagutom. Maliligo ka araw-araw. Baka hindi ka na naliligo diyan eh sa iyong pinagtataguan. Diyos mio, mabagin. Kumpirmado po mga kaibigan, ang warrant of arrest ay lumabas na at naggutos ng korte na arestuhin na itong si terorista Arne Tevez. Maliwanag po, nandiyan po ang copy ng warrant of arrest at ito po ilang istasyon na din ang nagpahayag na kumpirmado ka na mayroon ng warrant of arrest. Malaki po ang epekto nito. Unti-unti na hindi pa man tayo nandoon sa beyond reasonable doubt sa korte. Ito po ay nandoon na po tayo sa kalahati ng ating pinaglalaban mga kaibigan dahil dito po sa paglabas ng warrant of arrest. Ito po ang magiging tulay para tuluyan na pong maaresto itong si Arne Tevez mga kaibigan. Ito pong paglabas ng warrant of arrest na ito ay magiging tulay para ilagay diyan po sa kulungan itong si Arne Tevez. Ito pong warrant of arrest na ito ay magiging daan para legal na maaresto itong si Arne Tevez kung saan bansa po siya nagtatago ngayon mga kaibigan. Data po at sa punto pong ito, katulad po ng naipahayag ng DOJ nung mga nakaraang interview sa kanila, ay pinaninindigan nila na kapag lumabas po ang warrant of arrest ay magkakaroon po ito ng notice, lalong ito po Interpol. At ang ating DOJ po ay nakikipag-ugnayan sa United Nations upang ito pong si Arne Tevez ay matulungan ng ating bansa para ibalik dito sa ating bansa, hulihin si Arne Tevez at nasa ganun po ay ikulong dito po sa ating bansa mga kaibigan. Napakaliwanag po nun. Ang ibig sabihin, in one word, ang Interpol po ay nandiyan na. Bagamat noon pa man itong si Arne Tevez ay nandiyan sa Timor-Leste, alam po ng DOJ yan at alam din po ng Interpol ayon po sa kanilang binibitawan na pananalita. Hindi po maaresto po si Arne Tevez noon dahil wala pong legal na basihan tayo para maaresto ng pamahalaan sapagkat wala po siyang warrant of arrest pa. Kahit may dineclare po siya noon na terorista, ay hindi po basihan yung para siya arestuin sa legal. Mga kaibigan, dahil dadaan pa rin po iyan sa criminal aspect. That's why nandito na po ang legal. Ulitin ko. Nandito na po ang legal na basihan para maaresto. Kumpirmado ito, 1 billion % legal para maaresto itong si Arne Tevez kung saan man siya po ngayon naroroon. Kaya ito po ang sagot mga kaibigan dito sa nagtatanong na mga mahal nating netizen, bakit hindi pa inaaresto noon at hindi nahuhuli si Arne Tevez? Hindi po nahuhuli si Arne Tevez noon sapagkat wala pang warrant of arrest. Ba't itaga nyo po sa bato ngayon mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, ngayon po ay mayroon ng warrant of arrest. Ito po ang legal na paraan para tuluyan na po sa mabilis na pag-aresto dito po kay Arne Tevez mga kaibigan. Data po at isang araw ho, huwag po kayong mabibigla kung lalabas po sa ating social media na mapapanood nyo pong itong si Arne Tevez. Hindi po ito imbento. Huwag po tayong mabibigla. Magigising tayo isang umaga, inuulit ko po, makikita natin at mapapanood po itong si Arne Tevez sa social media ay tinatan over po sa ating mga
tagapagpatupad ng batas dito sa bansang Pilipinas na may pusas. Makikita po natin sa social media yan upang ikulong dito sa kulungan para pagdusahan ang kaso na ikangapoy kinakaharap niya. Ito pong kaso na patong-patong na kinaso sa kanya ng murder. Ito po ay Nobel, mga kaibigan. Wala ho itong pansamantalang kalayaan ng kasong murder na ilang murder po ang nakapatong sa kanya. Dito po sa ikangay Digamo case. Dito pa lang ho sa Digamo case. Sa madaling salita ho, habang nililitis ang kaso, habang ilang taon na nililitis ang kaso, ay ilang taong ka rin pong nandiyan sa kulungan, hindi ka pwedeng lumaya, hindi ka pwedeng magpiyansa, hindi ka pwedeng mag-bail ng pansamantalang kalayaan sapagkat ito po ay Nobel hanggat hindi ka po ikangay dumadating doon sa ikangay pinupunto ng kaso, mga kaibigan. Ang gusto ko pong sabihin doon, hanggang magtapos po at hindi nahatulan, ito ay nandiyan po sa ikangapoy kulungan dahil wala po nakalagak na pansamantalang kalayaan dito, mga kaibigan. Ang kabang-abang po dito, marami dito ang kabang-abang. Marami po dito ang kabang-abang na ikangapoy dapat nating talakayin dahil nandito na po ang warrant of arrest. Siyempre, ito naman paghuli at kung kailan po ito mahuhuli, mga kaibigan. Hindi naman pwedeng sinabi lang nila na ikangapoy nandyan ng warrant of arrest. Kailangan pong bigyan ng ngipin sa lalo't madaling panahon itong sinasaad na nakasulat sa warrant of arrest. Kaya palakpakan! Ano ngayon? Sabihin nyo na fake news to, dito sa kampo ng mga TVs, lalong-lalo na ito mga vlogger na hanggang ngayon po ay sinasabi na walang katotohanan yung mga warrant of arrest na yan dahil walang ebidensya. Sige nga, mag-comment kayo diyan. Diyos mio, mabagin. Nagpapasalamat tayo mga kaibigan dahil ito po ay ilang buwan natin pinaglaban simula ho ng pumutok at napaslang itong si Governor Digamo. Ang ating pong maliit na YouTube channel ay nakaagapay at hindi po ikangay bumibitaw sa pagtatalakay dito sa ikangay Digamo case at iba pang kaso na laban po dito kay Yarny Tevez, mga kaibigan. Datapwat napakasalimot po nitong pakikipaglaban natin dahil alam nyo ay bilang isang maliit na vlogger ay ang puso at isipan po natin ay nakahanda na dito dahil ang kalaban po natin dito ay gumagawa ng mga taktika para po tayo ay patigilin sa ating pagbablog at may mga sabi nga nila ay dito tayo at tigilan ko na ang aking pagbablog but in one word, hindi po tayo naniwala dahil tayo po, ang prinsipyo ko po sa madaling salita ay hindi nababayaran. Hindi nyo katulad. Pag nakakita kayo ng kumikislap, diyan na kayo pupunta. Kahit anong gawin nyo. Dito po ang aking paninindigan sa aking maliit na YouTube channel. Hindi po nababayaran ng aking maliit na YouTube channel. Hindi po nababayaran ng aking prinsipyo at hindi rin nababayaran ang aking pagkatao. That's why nandito po ngayon ang aking ebidensya. Naninindigan pa din dito sa aking pakipaglaban at sa awa po ng ating hindi na ito awa dahil ito po sa gabay po ng ating mahal na Panginoon at kayo mga mahal kong netizen. Tagumpay po tayo sa ating pinaglalaban. Itong tinatalakay natin na paglabas ng warrant of arrest. Isa pong patunay na hindi po tayo, inuulit ko, na nagpapakalat po tayo ng fake news. Hindi po. Nandiyan po ang katotohanan. Lagi po tayong may ebidensya. Yan ang maganda sa ating YouTube channel. Lagi tayong may ebidensya. Nandiyan na po ang ebidensya. Warrant of arrest. Kaya't lagi po tayo nagbabase sa rolling ng video.
Kung kayo ay katawa-tawa, syempre gagawin ko rin kayong katawa-tawa. Pero mga kaibigan, sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At wag po tayong susuko. Marami pong kabang-abang dito. At abangan po na naman natin dito ang salitang pag-aristo. At kung kailan po ito ma-aristo, wag po kayong mag-alala. Itaga nyo po sa batuhan sinabi ko dito sa aking maliit na YouTube channel. Sa lalo't madaling panahon, ito po ay ma-aristo na at magigising po tayo na mapapanood natin sa social media na ito po ay nakapusas na para ika nga po dalhin dito sa ating bansang Pilipinas at ikulong diyan po sa kulungan. Inulit ko po yun. Balakpakan! Nako po, matindi ito. At siyempre, diyan po sa comment section, wag po kayong magsawa ng magbigay ng public opinion. Wag po kayong matakot magbigay ng public opinion mga kaibigan at babasahin po natin yan. Bilang pagpupugay, ito ho, at binibigyan po natin ng importansya ang mga nagbibigay ng public opinion diyan sa comment section. At nasa na ba? Eto, shout out at maraming salamat kay Rosalina Maran. Rosalina, pasensya na kung hindi ko masyadong mabanggit yung ano nyo Rosalina Maran, kasi putol minsan You make me laugh idol and day with your vlogs. Enjoy listening to your and watching. You keep on going. Ay, maraming salamat po. Nakakataba naman ang puso. From Rosalina Maran, shout out po. At ito pa. Nasa na? Kuya Andy Vlog, sa sabunan na pala niya sa Senado, tutubuan niya ng buhok. From Lenda Valencia, shout out sa iyo. Buhat naman ito doon sa tinapi ko na nagkasan ng baril yung kalbo. Ito pa ay Preng Herrera. Preng Herrera, shout out. Maraming salamat sa opinion. Pinakamatalinong abogado si Topacio, kaliwat kanan. Kung magbayad, mautak talaga ngayon. Nagtatago na siya, maligayang maligaya, limpak na limpak sa kwarta na ibayad kay Topacio. Ayan na, hindi pa po nalabas, nagtatago pa hanggang ngayon. Maraming salamat po sa opinion. At heto pa from Giselle Bantuto. Giselle Bantuto, lagi ditong nagbibigay ng public opinion. People of the same feather do the same act together. Magkasama silang dalawa, Sir Randy. Ito pa. Anong klaseng congressman niya na ito? Karapatan ng kaso lang na indecent act. Wala na sa tama isang congressman na ito. Ito yung pinapatungkol niya dito kay Congressman Alvarez na ika nga po pinagtatanggol itong si Arnie Tevez, mga kaibigan. Okay, alright. Maraming salamat po sa nagbigay ng public opinion. Kung hindi ko po nabasa ngayon ang inyong public opinion, na daily po yan dito sa bandang huli na aking vlog ay nagsha-shoutout po ako. Magbigay lang po kayo dyan ng public opinion at atin pong isa-shoutout po at babasahin dito sa aking vlog. Okay, maraming salamat. Tandaan po natin, kumpirmado. Lumabas na po ang warrant of arrest, nag-utos ng korte. Itong si Arnie Tevez ay aarestuhin na. At abangan po natin yan kung kailan po ito maaresto, mga kaibigan. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan!